Ako po ay nagagalak sa umagang ito na makasama po kayo. At konting ngiti-ngiti naman po. Yan, gaganda. Amen. Sa umagang ito, bago po tayo magsimula, atin po munang batiin ang ating mga kapatiran po na nasa online. Ay sa mapagpalang umaga rin po sa inyo sa umagang ito. At nawa ay pagpalain po ang bawat isa mula sa simula hanggang sa matapos po ang ating gawain. Ay kasamahin niyo po kami na magbigay ng pagpupuri po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan at pagtataas po ng ating mga kamay para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Pagpalain po nawa kayo ng ating Lord. Amen. Para po sa ating, bago tayo magsimula, tayo po muna ay akin mo munang babanggitin ang ating announcement sa Iglesia ng Panginoon. Para po sa ating announcement, every Sunday po, 9:30 a.m., ang ating Sunday celebration together with the Sunday schoolers. Kung sino po ang nais na pagpalain ng Panginoon, mas masarap pong magpuri sa Panginoon pag nandito po tayo sa ating iglesia. Face-to-face po. Yan. Every Wednesday naman po, 7 p.m., discipleship training. Meron po tayo ditong mga naka-assign na mga discipleship training sa mga prayer team, media, and then meron din po tayo sa welcome team. Every Wednesday po yan, 7 p.m. And then, every Friday po, meron po tayong gawain, Night of Empowerment. Tuwing 7 p.m. po yan. Meron tayong Night of Empowerment, Night of Prayer, and then Night of Praise. Sa mga nais po na dumalo, welcome po ang Iglesia ng Panginoon para po tayo po lahat ay pagpalain at makarinig ng mga pag-aawitan, pag-aaral po sa salita ng ating Panginoon. And then, every last Sunday po, sa last Sunday po, may kakaroon po tayo ng Love Feast. Ito po ay ginaganap natin na meron po tayong potluck. Nang sa ganon po ay pot bless, amen. Pot bless po, sorry. Ito po ay ginaganap natin para po ang bawat isa ay magkaroon po na sharing ng pagpapala ng Panginoon sa ating Love Feast. Yan. And then, announcement din po para sa ating pledge, yung aking pong mga pinamigay na mga papel, iilan lamang po ang nagbalik. So, ina-announce po na reminder na yung mga nabigyan ko po ng papel, yung mga pledge natin sa Panginoon na amount na ilalagay natin, pwede pong pabalik na lang po. Ito po ay ginagawa natin yearly, no? Para po sa ating, ito po ay pledge natin sa Panginoon, ginaganap natin yearly po ito, para po itong fund na ito na naniligom natin ay ginagamit natin para po sa ating Christmas party and then Thanksgiving po ng Iglesia ng Lord. And then, wala na po ba? Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating gawain. Kung handa na po tayo magpuri sa ating Panginoon, tayo po lahat tayo magsitayo. Let me read the verse in Awit 29, chapter 1, verse 2. Sabi po dito, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Amen. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang panahon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, sa magandang kalusugan, Panginoon, ng bawat isa na naririto po kami, at maayos, Panginoon, na magpupuri sa inyo, Lord. You deserve all the glory, all the worship today, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay naririto, magbibigay kami ng pasasalamat. Kami ay awit ng mga papuring awit, itataas ang aming kamay, Panginoon, para pag-surrender, Panginoon, na kami yung tunay na Diyos, Panginoon, na buhay, na patuloy namin sinasamba, O God. Sa umagang ito, Panginoon, ay pagpalain niyo ang bawat isa, mga kapatiran, Panginoon, na wala pa po sa umagang ito, Lord. Kayo nakakabatid, Panginoon, kung ano mga kadahilanan ng hindi nila pagparito. I pray, Panginoon, sa may mga karamdaman. Kayo, Panginoon, ang humipo ng inyong mapagpalang kamay, O Lord.
na sa ganun, Panginoon, sila ay magkaroon ng kagalingan, na sa ganun, Panginoon, ay makasama namin sila sa mga darating panggawain, O God. Kung hindi man sila makadalo, Panginoon, sa umagang ito, Lord, we pray, O Lord, ang net, O God, ang aming wifi, Panginoon, na sa ganun, O Lord, ma-reach namin, O God, ang mga kapatiran na wala rito. At ganun din, Panginoon, gamitin nyo, O Lord, ang aming online service, Panginoon, para sa mga kapatiran, Panginoon, na nais mapagpalain mo rin din, Panginoon. Dalangin namin, ma-reach namin sila, Panginoon, para magkaroon din ng kaligtasan, Panginoon, na natanggap ng bawat isa sa amin, O Lord. Bless them, O God. Sa umagang ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng gawain mo, O God, dalangin ko, Panginoon, na naway ikaw ang mapapurihan, O Lord, naway ikaw maging sentro, Panginoon, na pagpupuring ito, O Lord. Lahat, Panginoon, ang tatayo at gagamitin mo sa umagang ito, Lord, pagpalain nyo, Panginoon. Dalangin ko, Banal na Espiritu, Panginoon, na kumilos, O Lord, sa bawat tatayo, Panginoon, magmula sa offering, sa Lord's Supper, Panginoon, sa music ministry, Panginoon, na magtataas ng Panginoon ng pagpupuri sa inyo, O Lord. At higit sa lahat sa inyong lingkod, Panginoon, si Pastor Gio, Panginoon, na gagamitin mo sa umagang ito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, give him wisdom, O God, maayos na kalusugan, Panginoon, sa araw-araw, Lord, ganun, 10 na kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa, O Lord, naway maitaas ka sa buhay ng bawat isa. Hanggang dalangin rin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito sa iyo, Panginoon, ang papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sabi po sa awit 100, verse 1 hanggang 2, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, pagpingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Ay, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating music ministry. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pakisabi nga po sa ating mga katabi na nagagalak ako na nandito ko ngayon. At ako rin po ay nagagalak po na nandito po ang bawat isa sa ating bahay-sambahan. Ngunit tayo po ay mas magagalak pa dahil narito tayo sa presensya ng ating Panginoon. And bago po tayo magsimula po sa ating pagpupuri at pagsamba, sino po dito ang magaling sumayaw? Turo ang katabi. Hindi na magtaas ang kamay, turo ng katabi. Dahil po dyan, may tuturo po akong steps. So, ibuti ng Diyos sa atin. Tapos, akin. Tapos, ano po, kibuti ng Diyos po ulit 3 beses po, and sa iyo. And, kibuti ng Diyos po ulit na 3 beses. Tapos, ituro nyo po yung katabi nyo, yung nasa likod, yung nasa harap nyo po. Kibuti ng Diyos sa Kanya. At, kaibuti ng Diyos po ulit sa atin. And, yun po. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba doon? And naniniwala din po ba tayo na ang pag-ibig niya ay matamis? Mas matamis pa sa mga cake, mga ice cream na kinakain natin. Ops, bawal sa diabetic. Opo. Matamis at mas malaki, mas malawak pa ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba doon? And dahil po dyan, may steps ulit ako na ituturo. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. 3 beses po ulit yun. And, napakatamis. Mataas. Pa sa bundok, malalim pa sa dagat, at malawak pa sa bundok. Napakatamis. Ayan, dana po ba tayong dana po ba natin ipahayag sa lahat ng kabutihan at ang pag-ibig ng Panginoon? Pagpapurihan natin Panginoon. Ibuti ng Diyos, ibuti
ng Diyos sa atin. Itaas ang kamay, ipalakpak, ikaway, ipahayag na siya ay buhay. Itaas ang kamay, ipalakpak, ikaway, ipahayag na siya ay buhay. Buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Itaas ang kamay, ipalakpak, ikaway, ipahayag na siya ay buhay. Itaas ang kamay, ipalakpak, ikaway, ipahayag na siya ay buhay. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Taas, taas sa bundok malalim, taas sa dagat malawak, taas sa mundo. Oh, oh, napakatamis. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Oh, oh, napakatamis. Oh, oh, napakatamis. Sa ating patuloy po na pagpupuri sa ating Diyos. May tanong po ako sa bawat isa po. Kapag meron po tayo nito, sisigaw po tayo ng hallelujah. May pagets po ba? Pag wala, meron po ba tayong loving family? Meron po ba tayong masarap na pagkain? Hallelujah! Meron po ba tayong maraming pera? Hallelujah! Meron po ba tayong magandang buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Hallelujah! And dahil po dyan, huwag po tayong mahihiyang sumayaw, huwag po tayong mahihiyang pumalakpak, at huwag din po tayong mahihiyang lumunda dahil ito ay para sa ating Panginoon. Na napakasarap po no, sa feeling, knowing na yung Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng lahat, ang Diyos na buhay, ay ang Diyos na pinupurin sinasamba natin ngayon. At ito po, patuloy na awitan ng ating Panginoon. Okay, Sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap bawi, sumama sa ating Diyos. sabay-sabay na Itataas ang ating mga piling. Sabay-sabay na sisigaw ang hallelujah. Tayo na sama-sama, talaghalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, taong-awang ng pagpuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos.
ba sa aking Diyos? Sabay na itataas ang aking mga piling. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Tayo na sama-sama, dapat tayo ng Pagsamba, tayo na sama-sama, naubawi ng pag-uwi. Tayo na sama-sama, dapat tayo ng pagsamba, tayo na sama-sama, naubawi ng pag-uwi. Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, si Kristo. Umalakpak, umutang, palakpak, Mag-aling ng pagsamba, tayo na sama-sama, kaunawin ng pag-uwi. Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, si Kristo. Pumalakpak, umindak, mawit, at magsamba. Ang lahat po ng iyon ay hindi pa rin po sapat at maaabot ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya po sa patuloy po nating pag-awit po, nawa po ay wag po natin tingnan natin sa sarili. Wag po tayong mahiyang kumanta. Wag po tayong mahiyang itaas ang ating mga kamay. Dahil it is not because of who we are, but because of who He is and what He has done in our lives. And ngayong oras na ito, inanyayahan ko pang lahat na pumikit at wag po tayong mag-focus sa ating mga katabi. Huwag po tayong mag-focus sa music ministry. Isipin po natin na si Lord at tayo lang ang narito po ngayon. Atin na pong patuloy na awitan ng ating Panginoon. Ibig mo'y wagas at walang
pagkakataon, tunay na katapatan mo. Sa dalamhatin, sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon. Sa pagtulungan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagsutulo at pagtutuhin mo sa aking salamat, Panginoon. Salamat. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Sa dilim ng gabi, pangako nakasag pag-asa ng aking puso na pagkakataon, pagtunay ng tapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok Na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon. sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuhin mo sa aking salamat, Panginoon. Sa dalamhatin, sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuhin mo sa aking salamat, Panginoon. Lord, pupulit nagpapasalamat po, Lord, sa lahat po ng ginawa niyo po para sa amin, Lord, sa mga blessings, sa mga sakripisyo po, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin, Lord. Batid po namin, Lord, na hindi po sapat ang salamat, Lord, sa mga ginawa niyo po sa amin, Lord. And ang maraming awit, Lord, ay hindi, Lord, madidescribe ang kabutihan at pag-ibig mo po sa amin, Lord. Kaya po, narito po kami, Lord.
tinataas po namin ang lahat ng mayroon kami, Lord. Hindi man to sapat, ngunit ito ay deserve niyo po, Lord. And sa umagang po ito, Lord, ay pray po na nawa ay kayo po ay ang pumagitna, Lord, sa mula sa simula, Lord, hanggang sa matapos po ang umaga po ito. Yun naman po in Jesus' name, amen. Praise God. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating congregational prayer at sinasabi po sa Philippos 4, chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, idalangin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan, kalakip ang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil kay Kristo. Tayong lahat po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord, sa buong linggo, Panginoon, na muli inyo pong iniloob na kami, Panginoon, ay magtagumpay, Panginoon. Lord, thank you for your grace, O God. Hindi namin, O Lord, inaako ng saganang amin, kundi dahil sa inyo, Panginoon, na siyang nagbibigay ng lakas, ng karunungan, ng guidance, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinudulog ang amin pong mga sarili, anumang karumihan. Kung meron man kami, Panginoon, na gawa na hindi kalugod-lugod sa inyo, sa isip, sa salita, at sa mga paggawa namin, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, O Diyos, na pakalinisin mo kami't patawarin nang sa ganon sa amin pong pakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng mga panalangin itong amin pong idudulog ay tunay, O God, na ikaw ay makakikilos at sasagot, Panginoon, sa aming pong panalangin. Thank you for your grace and mercy, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin, O Diyos, ang bawat pamilya, Panginoon, being represented here, O Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng buhay, Panginoon, na hindi namin hinihingi, Panginoon, yung maalwan na buhay, kundi yung buhay, Panginoon, na mayroon kang pagsama sa bawat pangyayari po, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Dahil tunay, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang pinanggagalingan ng amin pong mga lakas, ang pinagagalingan lang lahat ng amin pong resources, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, sinabi mo sa inyong salita, lahat ng narito, Panginoon, maging nasa lupa ay inyo pong pag-aari, Panginoon, Lord. At lahat, O God, ay amin pong, O God, tinitingnan at ibinabalik sa inyo lahat ng papurit, pasasalamat, O Diyos. Maging, Panginoon, ang amin pong mga kapatiran, O God, na mayroon man dumadanas, Panginoon, ng sakit, ng anxiety, depression, O Lord, anumang klase, Panginoon, ang kagalumihanan sa buhay, sa pamilya, Panginoon. Amin po, O Diyos, idinudulog sa inyo, Panginoon, kumilos ka nga, O Diyos, dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin pong mga buhay. Kaya naman, O Lord, amin po, O God, inaamin, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagpatagumpay sa bawat isa sa amin, O Lord. Hindi kami, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya naman, O God, sa oras na ito, maging, Panginoon, sa mga pastors, O Lord, higit lalong aming pastor at mga pastors, mga leaders, O God, sa ministeryo, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, maging sa iba't ibang, Panginoon, na ministeryo, O Lord, iglesia, Panginoon, sa buong mundo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang pagkasay mo, Panginoon, ng banal na Espiritu sa bawat isa, sa amin, sa kanila, Panginoon, ang sa ganun, O Diyos, ay amin pong magawa ang niyo pong will, O Lord, na ipalaganap niyong salita, Panginoon, at makapamuhay, Panginoon, ang ayon po sa inyong kalooban, Panginoon, ang sa ganun, O Lord, ay makita, Panginoon, si Kristo sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat, O Diyos,
Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang patuloy, O God, na mag-empower sa bawat isa sa amin. Nang sa ganoon, O Diyos, ang Great Commission, O Lord, ay tunay, O God, na makararating, Panginoon, hindi lamang sa lugar na ito, bagkos sa iba't ibang bansa, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating, Panginoon, ay tunay, O Lord, ang bawat isa ay nakakilala at tumanggap ng salvation, O God, na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Amin din pong idinadalangin, O Diyos, ang amin pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. O Lord, hindi kami masaya, Panginoon, at peaceful, O Lord, kung meron man kahit isa, Panginoon, sa amin pong mga buhay, O God, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Kaya alam namin, O Lord, na kahit nasaan bansa man sila, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang pagpadala, Panginoon, ang mansahero mo, Panginoon, ang sa ganon ay kanila din, Panginoon, matanggap ang iyong salita na magbibigay lamang sa kanila, Panginoon, tunay, O God, na pagbabago, transformasyon sa kanila pong mga buhay. Maging sa oras na ito, Panginoon, sa pagbabahagi ng salita, bigyan mo, Panginoon, ang aming pastor, O Lord, ng wisdom, O God, boldness to share your word, Panginoon, ang sa ganon, at ihanda mo rin, Panginoon, yung amin pong mga puso na tatanggap ng iyong salita, na magbibigay, dalangin namin, Panginoon, ito'y magbigay, Panginoon, ng mas ibayo pang laki ng pananampalataya, Panginoon, at tunay na magbibigay, O God, ng transformasyon sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat, O Lord, maging ang nasyon na ito, Panginoon, na inyo pong, O God, ibinigay kung saan kami, O God, nabibilang, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga leaders, O God, ng bansang ito, nabigyan mo po sila, Panginoon, ng paglilingkod, na mayroon pong integridad, O God, compassion, O Lord, nang sa ganun, Panginoon, ay magawa nila, Panginoon, especially, O Lord, yung fear, O God, nanggagaling sa inyo, Panginoon, karunungan ng sa ganun, O Lord, ay kanila po, Panginoon, mapamunuan ang nasyon na ito, Panginoon, na mayroon pong, O God, pag-revere sa inyo, O Lord. Salamat, Panginoon, salamat. At sa amin pong gawain mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, at ang lahat ng ito ay amin pong idinudulog na mayroon pong pagpupuri at pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Amen. Maaari na po tayong umupo. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, ating pong ihanda ang ating mga sarili. Let's focus ourselves in listening to the Word of God through our Pastor Emmanuel Fontanos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Good morning po. Yan, praise God. No, purihin po ang Panginoon. Sa ating po mga kapatid dyan sa home church, no, isang mapagpalang araw ng linggo po. Diyan po sa inyong mga tahanan dyan. Okay, at I hope and pray na maliwanag po, no, yung signal. Maliwanag po yung sound po dyan po sa inyong reception. No, I pray na patuloy ang pagkilos po ng banal na Espiritu ay sumaatin po ngayong umaga pong ito. Amen. Okay? So, bago po ako tuloy magsimula, tayo po muna ay panandali ang manalangin sa Lord. Father, again, we welcome, Lord, your Holy Spirit, O Jesus. In the midst of us, O God, we pray, Panginoon, ang pagkilos, O God, ng iyong banal na Espiritu, Ama. Kasamahin mo, Lord, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sa iyong mayamang biyaya, O Lord, alisin mo, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, Lord Jesus, yung mga bagay na pwedeng makahati, Panginoon. Yung mga bagay na pwedeng makagulo, Lord, sa aming pong paglilingkod at pagtanggap, Panginoon, ng iyong mabuting balita sa umagang ito, O Diyos. Nawa, O Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng undivided heart, Father. Yung puso, Panginoon, na nakafocus lang sa iyo, O Diyos. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming tenga, Lord, ang aming mga mata, Panginoon, sa aming pong pagtanggap, Lord, ng iyong mabuting balita, O Ama. Patuloy kong dalangin, O Diyos,
Nawa, O Lord, may your Holy Spirit, O God, your anointing power, O God, ang siyang kumilos, Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay, Lord, ng iyong mabuting balita, O God. Yung anointing power, O God, that can transform people, Lord Jesus. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa amin. Sa iyong biyaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin, O Lord, ang lahat ng may pagpupurit, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon, at nag-iisang tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God. Okay, so pangatlong linggo na po ito, okay, ng ating tema. Ano po ba ating tema? Yan po ay... Yan, no? Beyond limits, beyond limits, living in God's Word, okay? Nawa ay patuloy po tayo, no, na nakikita yung kahalagahan po, no? Yung kahalagahan kung bakit ba tayo dapat talaga namumuhay, no, sa salita po ng Panginoon, no? Sa mga nakaraang linggo na tinalakay natin, di ba? Ano yung unang-unang linggo na tinalakay natin? Living in God's Word is living wisely. Praise God. Diba? Yung pangalawa, last Sunday lang yan. Sana naalala nyo pa. Living in God's Word is living in secure. Yan, living secured. Okay? So ito yung mga dapat makita natin na dapat talaga nagbabasa ako. Dapat talaga nagdi-devotion ako. Dapat talaga lumalakad ako at namumuhay ako sa salita ng Panginoon. Okay? Kasi tanging sa salita ng Panginoon, makakaranas tayo ng buhay na masasabi mong secured. Okay? Diba? Natalakay natin last Sunday, ibig sabihin ng secured. Diba? Hindi ka lang pinag-iingat ng Panginoon, but napakalawak pala nung salitang secured na yon. Amen. No, ngayong umaga, nais ko rin makita natin, no, yung kahalagahan ng pamumuhay sa salita ng Panginoon. Mamaya, makikita natin, no, ano ba yung ano ba yung bunga, okay, ng kapag tayo po ay patuloy na mamumuhay at patuloy na lalakad sa salita ng Panginoon. Amen. Okay? So mamaya po yan sa ending. Okay? So mamaya, wag ko kayong matutulog para marinig niyo po ito. Amen. No? I don't know kung sasang-ayon po kayo sa akin. Okay? Pero marami po akong naririnig. Okay? At marami mga kapastoran, marami ding mga tao na nagsasabi, normal lang sa isang tao ang may problema. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala kayo na normal lang sa isang tao may problema? Normal lang sa isang taong may sakit? Ha? Normal ba? Hindi? Ha? Normal? No, normal na may sakit. Magkasakit. Di ba? Normal lang sa isang tao ang kinakapos. Naniniwala ba kayo ron? Pahina ng pahina yung sumasagot, ha? Diyan po sa home church. Okay, please comment down below. Normal ba sa isang tao? Naniniwala ba kayo na normal lang naman sa isang tao na may problema o may problema? Tama po ba yun? Ako po naniniwala na normal lang talaga sa isang tao ang may problema. Tama po ba yun? Di ba? Normal lang sa isang tao ang magkaroon ng karamdaman. Normal lang sa isang tao ang kapusin. Tama po ba sa pinansyal? Ano pa? Ano pa ba yung mga madalas na nangyayari sa isang tao? Ano? Ha? Nalulungkot. Yes, nalulungkot. Napapagod. Nagugutom. Sino yung siyang gugutom? Ikaw, Pia, ikaw lang. Ha? Akala ko, ikaw na naman, Pia. Lagi ka naman busog, ha? Hindi ba? Di ba? Normal lang po yung mga bagay na yan, no? Ako'y naniniwala po dyan. Alam nyo, kung ano yung hindi normal? Ha? Alam nyo po ba kung ano yung hindi normal? Kung naniniwala po tayo na normal lang sa isang tao ang nagkakaproblema o namumroblema, okay? May isang bagay na hindi normal. Okay? Ano po yung hindi normal? Hindi normal kapag hindi ka nawalan ng problema. Amen. Di ba? Ulitin ko, normal sa isang tao ang namumroblema
o ang may problema, pero hindi normal sa isang tao ang hindi nawawalan ng problema. Di ba? Normal sa isang tao ang magkasakit, pero hindi normal sa isang tao na lagi ka na lang may sakit. Hindi nawawala yung sakit. Di ba? Tama po ba? Kapag ikaw ang isang tao, kapag ikaw po ay may lagnat, di ba? Normal lang po yan eh. Sabi sa akin ng aking magulang, Ma, may lagnat ako. Tingin, naku, ang init mo nga. Ano yan, nak? Lagnat, laki lang yan. Di ba? O, normal lang. Di ba? Kasi walang taong lumaki nang hindi nilagnat. Tama po ba? Pero, sabi ng mga doktor, ng mga espesyalista, kapag ang lagnat mo ay hindi nawala ng mga 2 hanggang 3 linggo, hindi na yan normal. Di ba? Maaaring may dengue ka na. Di ba? Huwag mo nang antahin na umabot pa ng 1 buwan. Okay? Magpa-check up ka na. Tama po ba yon? Di ba? Nakikita ninyo na hindi ho normal, mga kapatid, kapag tayo hindi na tayo nawalan ng problema. O yung problema mo, ang tagal-tagal na hanggang ngayon, wala pa rin solusyon. Amen. Okay? Hindi po normal yun, mga kapatid. No, sabi ko po dito sa aking mensahe sa umaga pong ito, no, parang ano yan, sabi ko nga dito, parang bakterya, no, yung mga problema sa buhay natin, 'di ba? Kapag ang bakterya hindi na umaalis sa iyo, okay? Eh may problema talaga. Tama po ba? Sinisira niya yung immune system mo. Tama po ba 'yon? Sino yung mga ito science na science teacher. Noong nakaraan, sino yung English teacher? Eh, sabi ni Madam, buti na lang science ako. Di ba? May problema po ito, mga kapatid, kapag hindi ho nawawala sa atin ang mga bagay na ito. Okay, sabi ko rito, hindi normal, mga kapatid, kung hindi ka na nawawalan ng problema. Kasi kahit 1 o 2 araw lang, mga kapatid, no? Hindi pwede na mamumuhay ka ng walang problema, walang problema, 'di ba? Yung 1 araw man lang na nakakahinga ka ng ay, salamat, 'di ba? Kaya nga meron tayo mga day off 'di ba? Mga rest day na tinatawag. Tama po ba 'yon? Sabi nung IPSA, parang di naman ako nag-day off. 'Di ba? Napagod din ako sa pamilya ko. Parang di rin ako nagkaroon ng day off, parang di rin ako nagtrabaho. Tama po ba 'yan? Pero it's up to us, mga kapatid. Kung tayo ba i-enjoy natin yung rest day na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sino man ang nabibigat ang lubha, lumapit siya sa akin at bibigyan ko siya ng kapahingahan. Kita ninyo? Hindi ho ba? Tunay na hindi ho normal, mga kapatid, na hindi ka na nawawalan ng problema. Amen. Kasi ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, okay, magkaroon tayo ng rest. Kapag sinabing rest, stop yun. Di ba? Pag sinabing rest, break time yun. Tama po ba? Meron ba dito pagdating ng trabaho sa company ninyo, sabi ng ng boss mo, break time muna tayo, kain tayo. Ikaw patuloy ka pa rin nagtatrabaho. Di ba walang ganon? Kakain ka rin. Tama po ba? So ito po yung pag sinabi ng Panginoon na I will give you rest. Okay? Nais ng Lord, mga kapatid, na yung mga problema mo, mawala yan kahit saglit lang, kahit 1 araw lang. Amen. Hindi ho ba? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita din sa John 10:10, siya ay naparito para tayo magkaroon ng buhay. At hindi lang basta buhay. Ano yon? Buhay na? Yan, masagana. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi normal ang laging may problema. Amen. Di ba? Ito po yun, mga kapatid. No? Sabi ko rito, ang tanong ngayong umagang ito, no, bakit nga ba minsan, para talagang hindi nawawala yung problema sa atin? Parang, bakit kaya minsan nangyayari na hindi pa nga nare-resolve yung problema mo, may dumarating agad. Di ba? Meron ba gano'n? Meron ba kayong experience na gano'n? Di ba? Ba yan? Ano ba? Hindi ko pa nga nababayaran yung kuryente, dumating naman tong wifi. Di ba?
Ha? Normal na sa inyo? Di ba? Ano ba yan? Di ba? Yung upa sa bahay, yung tubig, hindi pa ka nababayaran. Nandito na naman si Kubari, naniningil sa utang. Yung mga ganun. Di ba? Sabi ko ho dito mga kapatid, bakit nga ba parang hindi nawawala ang problema ng isang tao? Okay? Yan po yung magandang tanong sa umaga pong ito. Okay? Kaya sa message po ng Lord ngayong umagang ito po yung katugunan. Okay? Kung bakit nga ba parang hindi ka na nawawala ng problema. Okay? Kaya sa title ng message ngayong umagang ito, binigyan ko po ng title yan ng ano? Yeah, pakibasa nyo nga ng malakas. Yan. Beware, danger ahead. Okay? Minsan, madalas mga kapatid, kaya hindi nawawala ang problema sa ating mga tao, hindi tayo nag-iingat. Hindi natin pinapansin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi ho ba? Kaya sabi ko nga po, it's our choice. Okay? Kaya, alam niyo yun, ibang, sabi nga nila, sabi ng mga espesyalista, yung mga simpleng chest pain, di ba? Misa binabaliwala natin, di ba? Isang taon na, may chest pain ka pa rin, binabaliwala mo eh. Tama po ba? Tapos, dyan na, inatake ka sa puso, sasabihin mo na naman, silent killer. Di ba? May mga sign, mga kapatid, sabi ng mga espesyalista, may mga sign na binibigay yung ating mga katawan, okay, na dapat din, bigyan din natin ito ng aksyon. Di ba? Minsan kasi, nahihilo ka na, pero kain ka pa rin ng kain ng taba. Di ba? Kaya pag na-stroke ka, o high blood ka, di ba maano, sabihin, ba yan, lagi na lang ako na high blood. Tama po ba yun? Hindi ho ba? So ito po yun, no? We must beware. Okay? Dapat mag-ingat po tayo. Ano sabi po ng Hosea, chapter 4, verse 6? Yan. Hosea verse 4 and 6, sabi niya rito, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil niya at tinakwil ninyo ang karunungan, itatakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko na rin ang inyong mga anak. No, sa NIV version, sabi ng NIV version, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. No, purihin ng Panginoon. Diyan sa salita po ng Lord na yan. Okay? So makikita natin dito, merong distraction. Tama po ba? Sabi niya rito, di ba? My people are destroyed. Okay? Pagkawasak. So ito yung danger dito mga kapatid. Sa salita ng Panginoon ngayong umagang ito, no, sabi ko rito, ito po yung dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi na nawawalan ng problema. Ito yung dahilan kung bakit ang isang tao hindi nawawalan ng sakit, hindi nawawalan ng kakapusan, okay? Hindi nawawalan ng depression. Ito po yun, mga kapatid. Ano daw yung problema? Sabi dito sa ating Bible verse, ang problema ay, ano daw? Lack of knowledge. Amen. Kamangmangan. Tama po ba yun? Ito po yung problema. Sabi ng Lord yan di ba? My people are destroyed from lack of knowledge. Okay? Nakita niyo po yun? No? Sabi din sa Tagalog version, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Ito po yung number one problema, mga kapatid. Amen. Alam nyo, ang nakakalungkot na nakatotohanan dito sa problema po na ito, sabi ko po dito, no, mga kapatid, makikita natin na dahil sa kamangmangan o sa pagiging, ignorante, yan. Okay ba? Mas maganda ba painggan? Ano ba mas maganda? Mangmang o ignorance?
Pag ignorance, medyo social no? Uy, ang ignorance mo. Di ba? Pag sinabi, ang mangmang mo, parang ang bigat Di ba? Okay? So sabi ko dito, ito po yung dahilan, no, mga kapatid. Hindi lang po ito basta para sa isang tao, no? Makikita natin, yung problema, kapag tayo po ay nananatili sa lack of knowledge, ang problema dito, no, hindi lang ito tayo ang magsasuffer. Okay? Ito ang pinakamabigat dito. Kung makikita natin, dito sa ating Bible passage, okay, sa ating Bible verse, sa Hosea, no, ang pinakamalaking problema dito, kapag nanatili po tayong ignorance, o pag nanatili tayong lack of knowledge, mga kapatid, hindi lang po tayo ang magsasuffer. Ano daw? Magsasuffer pati yung ating pamilya. Hindi ba? So nakita ninyo, magsasuffer, pwedeng magsuffer yung ating next generation. Amen. Di ba, nakikita niyo po ba yung inyong mga pamilya? Gaano po ba sa inyo kahalaga ang inyong pamilya? Hindi po ba? Matatanggap niyo po ba na dahil sa ating kamangmangan, yung magsasuffer, hindi lang pala tayo, but yung ating pamilya lalo na yon. Hindi ho ba? Kasi napakaliwanag po ng sinabi dito Di ba sabi dito, nalipol ang aking bayan. Sabi niya rito, pinalimutan ninyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. So nakita ninyo, plural po ang ginamit ditong salita. Hindi po singular. Hindi ba? Hindi sinabi dito na nilipol ang aking anak. Pero ang sinabi diyan, nalipol ang aking bayan. Plural po ito. Hindi ba? So para dito rin sa iglesia ng Panginoon, kapag tayo po, bawat isa ho sa atin ay hindi ho mamumuhay sa salita ng Panginoon, maaaring magkaroon ng distraction o pagkawasak sa iglesia ng Diyos. Amen. Hindi ho ba? Maaaring sa mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak, mga Sunday schooler ngayon, maaaring mawala na. Okay? Bakit? Kasi tayo ngayon na namumuhay, tayo ngayon na naglilingkod sa iglesia ng Panginoon, hindi namuhay sa salita ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, huwag na nating asahan na sila din ay mamumuhay sa salita ng Diyos. Hindi ho ba? Malamang nga ho, baka yung sa kanilang mga generation, wala na silang mapakinggang salita ng Diyos. Kasi nga, tayo mismo, hindi na tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Ano pa yung ating maipapasa sa kanila? Hindi ho ba? Malamang, pupunta na lang sila dito sa church, maglalaro na lang sila rito, kakanta na lang sila dito, di ba? Uupo na lang, magpapahinga na lang. Hindi ganun lang gagawin nila. Hindi ho ba? Yun ang nakakalungkot dito, mga kapatid. Nawa, sabi ko rito, no, baka sabihin niyo po kasi sa akin, no, basta ako, pastor, matalino ako, ha. Hindi ako lack of knowledge. Basta ako, pastor, highly honor ako. Okay? Lagi kong top notcher sa school. Okay? Baka sabihin niyo sa akin, basta ako, pastor, kabisado ko ang Bible. 5 beses ko nang nabasa ang Bible from Genesis to Revelation, cover to cover. Sabihin mo sa akin yung Bible verse, pastor, iaano ko sa'yo. Yan, ganda, di ba? Kaya hindi ako lack of knowledge. Baka yun na sabihin niyo po, mga kapatid. Sabi ko dito, ba't mga kapatid, hindi po basta ito, hindi po ito basta, anong tawag ito? Literal. Okay? Hindi po ito basta literal na kamangmangan. Okay? Hindi po ito porque ikaw ay kabisado mo ang John 3:16. Di ba? Masasabi mo na hindi ka mangmang. Okay? Hindi porque ikaw ay magna cum laude, summa cum laude, valedictorian, salutatorian, ano pa ba? Meron pa ba ganun? Wala na po. Ano na lang? With honors na lang. With high honors. Meron pang highest? Bakit pinalitan niyo pa yung mga ganun? High, highest. Ha? High, higher, highest? Pinahirapan niyo pa, no? Di ba? Pinahirapan niyo rin yung host, ano?
Ibig sabihin na, parang sabihin na lang na, our first honor, di ba? Second honor, third honor. Ngayon, ano ulit? High honor, higher honor, highest honor. Nakakabulol na rin eh, di ba? Nagiging masyadong komplikado tao ngayon eh, no? Pero again, hindi po ito literal mga kapatid na kamangmangan. Okay? But tinutukoy dito yung kamangmangan natin o yung pagiging ignorante natin sa salita ng Panginoon. Tapos sasabihin mo naman, ang kulit mo talaga, Pastor. Sabi ko nga sa iyo, kabisado ko na ang Bible. From Genesis to Revelation. Sabihin mo lang, tawag ito. Sasabihin ko sa iyo kung ano yung nilalaman ng Bible verse na yan. Grabe, memorize talaga niya. Meron ba kayo kilalang ganon? Ako marami pa ako kilalang ganong mga, talagang ako bilib na bilib sa kanila, no? Ako'y blessed na blessed sa Lord sa buhay nila. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko ng ganong memory. Okay? Si Pastor po kasi mahina po ang memory. Okay? Naaalala ko lang po yung mismong thoughts nung Bible verse. Pero pag sinabi mo yung book, yung chapter, yung verse mismo, naku, nahihirapan na po si Pastor. Okay? May memory ka po kasi si Pastor eh. Sign of aging yata yun. Tama po ba, Nanay Dolor? Okay? Pero sabi ko dito mga kapatid, okay, makikita natin, no? Yung sinabi dito na beware ahead. Ini-encourage tayo mga kapatid na makita natin yung kahalagahan ng pamumuhay sa salita ng Panginoon. Okay? Sabi ko dito ang tanong, sino po kaya nga itong pinag-iingat na to? Sino nga ba itong mga ignoranteng ito? Okay? Kung hindi ito yung mga tao na kabisado yung Bible verse, sino kaya ito? Okay? Basihan ba na kabisado mo ang mga Bible passage para masabi na ikaw ay hindi mangmang? Magandang tanong yan. Di ba? Kung pinag-uusapan natin ang salita ng Panginoon, di ba? Minsan marami tayong nabibilib tayo sa mga tao na kabisado ang Bible verse, ang buong Bible eh. Di ba? Pero ito ba ang basihan ng Diyos para masabi na hindi siya yung katulad dito sinasabi sa Hosea? Na ignorante o mangmang. Okay? Sabi ko ito, ako po'y naniniwala na sino po kaya itong mga mangmang na to na tinutukoy ng Diyos sa sulat po ni Prophet Hosea. No? Kung mapapansin natin, kung pag-aaralan natin mga kapatid, no, kung iaakit natin yan sa verse 1, okay? Itong tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang bansang Israel. Kaya sabi niya dyan nalipol ang aking bayan. Ibig sabihin, hindi po niya tinutukoy dito yung mga tagalabas o yung dayuhan. Okay? Ang tinutukoy niyo rito yung bansang Israel mismo. Okay? At makikita niyo rin dyan, no? Sinabi dyan yung salitang pari. Okay? Yung mga priest. Hindi ko po tawag dito. Hindi ko po ang tawag doon? Hindi ko po tinitira yung mga pari natin. Okay? Hindi po. Pero sinabi dito pari kasi that time, wala pa hong pastor. Pero pare or priest, it represents leader. Okay? Leader po ito. Ibig sabihin, kung makikita natin, itong mangmang na tinutukoy dito, mga kapatid, hindi ho tagalabas. Okay? Hindi po ito ordinaryong tao lang. Ibig sabihin, kung sa panahunan natin, yung sinasabing mga mangmang dito, mga kapatid, hindi po ito mga unbeliever. Pero sila po ay yung tinuturing na anak ng Diyos. Sila po yung tinuturing na mga mananampalataya o mga Kristiyano. Sila po yung mga leader ng church. Sila po na nakapapakinig, nakakabasa ng salita ng Panginoon. Ito po yung tinutukoy dito mga kapatid na mga mangmang. Bakit kaya? Okay? Bakit kaya? Kasi sabi, di ba, kailangan tayo mamuhay sa salita ng Panginoon. Bakit kaya tayo nagiging mangmang sa salita ng Panginoon? Kung linggo-linggo, nakakapakinig naman tayo.
Linggo-linggo nakakapagbasa naman tayo ng Word of God. Amen. Sabi ko po dito, makikita natin, ibig sabihin sa kapanahunan natin ngayon, no, yung nagpapakilalang mga Kristiyano, yung mga nagpapakilalang mga mananampalataya ni Kristo, ito po yung tinutukoy sa sulat ng Diyos kay Prophet Hosea. Kasi po maraming mga Kristiyano, mga kapatid, kaya sinasabing mangmang, nakakarinig sila ng salita ng Panginoon, pero wala hong nababago sa kanilang mga buhay. Amen. Hindi ho ba? Maraming mga Kristiyano ang hindi man lang nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi ho ba? Gaya nung sinabi ko last Sunday. Hindi ho ba? Sabi mo sa katabi mo ulit, hindi tayo yun, di ba? Amen. Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, if we claim na tayo mga anak ng Diyos, if we claim na tayo nga ay bayan ng Diyos, kung pag-aaralan po natin ito, mga kapatid, nawaho, namnamin po natin ang salita ng Panginoon. Isapamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Okay? So makikita natin yan, di ba? Nalipol ang aking bayan. So ibig sabihin, yung kanyang bayan, yung kanyang sariling bayan mismo, ang bayang Israel. Mga believers po ito. Kaya lang ang problema, ano daw sabi? Namuhay sila sa kamangmangan. Bakit? Hindi sila naging obedience sa Lord. Walang nabago sa kanilang mga buhay. Yes, narinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila ito in-apply. Kaya ano sabi diyan, di ba? You rejected. Kinalimutan nyo ang aking utos. Sabi niya diyan eh. Hindi ho ba? In-ignore natin. Ito po yung mga tinatawag na mangmang. Tayo po yan, mga kapatid, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. Tayo po ito. Tayo po ito. Kaya kung ikaw, kapatid, okay, ay nakakapakinig ng Word of God, tapos hindi nababago ang iyong buhay, masasabi ko na tayo po itong lack of knowledge na sinasabi po dito. Amen. Sabi ko dito, ang dahilan kung bakit madalas hindi natin maunawaan ng salita ng Diyos kasi nga, ini-ignore natin ang Word of God. Diba? Madami nagsasabi sa atin, Pastor, pasensya ka na, hindi talaga ako nagdi-devotion. Bakit? Kasi kahit anong basa ko, hindi ko siya maunawaan, hindi ko siya maintindihan. Lack of knowledge. Hindi dahil mahina yung isipan, but lack of knowledge patungkol sa kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ano sabi ng Panginoon sa James 1:5? If you lack wisdom, wala pong ice cream, madam, ha? Diba? Sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat, ano daw? Ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Amen. At hindi nanunumbat. Amen. Diba? Yung pala yung kaya, nakita ninyo, kaya hindi natin minsan nauunawaan ng salita ng Panginoon because we are trying our best. Ini-ignore natin mismo ang Diyos. Hindi, kaya ko to, iintindihin ko to. May sinasabi sa akin ng Panginoon eh. Pero nais ng Panginoon, mga kapatid, kilalanin natin mismo siya. Kasi siya mismo ang nagsulat ng Bible. Hindi ho ba? God-breathed life. Itong Bible na to. Sabi ko rito, makikita natin, no, bakit ko po nasabing ini-ignore natin ang salita ng Diyos. Kasi I believe sa tagal nating dumadalo sa bawat gawain, tuwing Sunday celebration, tuwing weekday celebration, bagamat lantad na po sa atin ang salita ng Diyos, kaya lang imbis na i-apply natin o imbis na gamitin natin anuman ang ating mga pinakikinggan o anuman ang ating mga nababasa, mas pinipili natin, mga kapatid, yung ino-offer ng sanlibutan. Mas pinipili natin yung kasiyahan sa sanlibutan kaysa mabago tayo ng salita ng Panginoon. That's ignorance.
That's lack of knowledge, mga kapatid. Amen. Hindi ho ba? Ibig sabihin, ang pag-ignore natin sa salita ng Diyos, madalas, nakikita po ito dapat sa kung paano po tayo namumuhay araw-araw. That's living wisely, kapatid. Dapat nakikita sa buhay natin na sinasabi ng Bible. Hindi ho ba? Hindi lang natin ito dapat pinakikinggan. Hindi lang po natin itong binabasa. Alam niyo, kabisado nga natin ang Bible, cover to cover. Pero ang tanong, may nabago ba sa buhay natin? Hindi ho ba? Baka naman, dahil kabisado natin ang Bible, kaya wala ka nang ginawa, wala na tayong ginawa, kundi makipagdebate. Di ba? Ano ang sabi mo? Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Ito sinasabi. Grabe, kabisado eh. No? Di ba? Sabihin, pinag-aralan lang yung Bible para meron siyang maisagot sa pagdidebate. Nakita ninyo? That's lack of knowledge. Bakit? Kasi hindi po naisulat ang Bible para makipagdebate. Naisulat po ang Bible para tayo ay mabago, magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa Diyos. Amen. At kung ito po ay isa sa pamuhay natin, mga kapatid, I believe you will live wisely. Hindi mo natin kailangan kabisaduhin ang buong Bible, kapatid. Sapat na yung ilang Bible verse. Ang pinakamahalaga ay meron tayong nababagong buhay. Kasi ito po yung nais ng Panginoon. Remember this, mga kapatid, sabi ko po dito, meron ba ako dyan? Ang matalino sa salita ng Diyos ay hindi ang mga nag-aaral sa Bible school o yung mga taong kabisado ang Bible cover to cover. But ang tunay na matalino sa salita ng Diyos ay ang taong may pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Di ho ba? Parang sa pag-aaral lang din yan. Hindi ho ba? Kapag ikaw ay pumasok sa nursing school, kahit kabisado mo yung libro na pinag-aaralan mo, kapatid, kahit 100 ka kada exam, pero hindi mo ito mai-apply sa iyong pasyente, lack of knowledge. Tama po ba yun? Di ba? Sabi nung libro na binabasa ninyo, pinag-aaralan ninyo sa nursing school, di ba? Kailangan ganyan, ang pagkuha ng blood pressure, di ba? Kailangan relax yung pasyente. Kaso hindi eh. Tinatakot mo siya eh. Di ba? Ano pakiramdam mo? Naihilo ka, naku, mataas ang BP mo, sigurado yan. Nakamamatay yan, ingat mo kayo. Kaya hindi mo pa nakukuhanan, talaga tumataas na talaga yung BP niya eh, sa sinasabi mo. Hindi ba? Kasi ano daw, hindi na i-apply kung ano yung napag-aralan sa textbook. Same, mga kapatid. Sa kung ano yung nababasa natin, ano yung narinig natin na Word of God. Mananatili po tayong mangmang sa salita ng Panginoon hanggat hindi po natin ito ina-apply sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi ba? Yan po yung sinasabi sa James 1 verse 22 to 27. Anong sabi diyan? Sabi niya diyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ulitin ko po ganda, di ba? Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang dayain sarili mo. Amen. Verse 23, sabi niya diyan, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Verse 25, ang taong sasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. 26, kung inaakala ninuman na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso.
ang relihiyoso na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Amen. 'Di ba? Nakita natin diyan yung pag-iingat sa sarili. Beware. Danger ahead. Amen. Hindi ho ba? Kaya makita natin yung kahalagahan. Hindi ho natin ito dapat pinakikinggan lang. Hindi lang po dapat ito binabasa lang. Okay? Ito po yung ina-apply. Sinasabuhay po ito. Amen. Sabi ko po dito, ito po yung dahilan mga kapatid kung bakit ito po yung title ngayong umaga. Beware, danger ahead. Kasi nais ng Panginoon na muling magbigay po tayo, magbigay ng warning sa bawat isa po sa atin. Di ba? Para tayo daw po, ano daw sabi niya dyan? Makapag-ingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Di ba? Dahil ikaw ay namumuhay sa salita ng Panginoon, papalapit ka pa lang, sasabihin na ng mga bad influence mo, friends, naku, na naman si Hallelujah, praise the Lord. Doon na tayo sa kabila. Di mo, lalayuan ka eh. Pero dahil ikaw ay namumuhay pa rin sa sanlibutan while you are attending the church, di ba? Happy-happy pa rin kayo ng mga friends mo. Tama po ba yun? Hindi ho ba? Ito po yun. Sabi ko dito, ano bang dapat natin gawin para makaiwas dito sa danger na to? Ano nga ba dapat natin gawin? Una, ano yan? Yan. Recognize the danger ahead. Amen. Di ba? Kasi as long na hindi mo kinikilalang merong panganib, hindi mo kinikilalang may pagkawasak, hindi ka titigil sa maling gawain. Tama po ba yun? Di ba? Kapag hindi mo nalaman na ikaw ay high blood, malapit ka ng ma-stroke, isang pirasong liempo na lang, mai-stroke ka na, hindi ka titigil, kakain ka pa rin, di ba? You have to recognize, mga kapatid, dapat kilalanin natin na meron tayong kakaharaping pagkawasak kapag tayo ay nagpatuloy sa kamangmangan. Kapag tayo ay nagpatuloy sa hindi pamumuhay sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ko po dito, ako pinaniniwala na hanggat hindi natin kinikilalang tunay na merong panganib o merong tayong kapahamakan, kapag tayo po nagpatuloy sa pagbaliwala sa salita ng Diyos, hindi po natin magagawang magbago. Amen. Di ba? Tulad po sa kwento po ni Peter. Sino yung nakakilala kay Peter? Taas ang kamay. Kilala natin si Peter? Yung nagtitinda po ng taho. Ha? Si Peter po, di ba? Ano yung sabi niya kay Lord? Nung time na huhulihin ang Panginoon, yung time pala na kinikwento ni Lord kung paano siya mamamatay. Ano sabi ni Peter sa Matthew 26:33? Sabi niya dyan, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sabing ganun di ba? Pinahayag ito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, iiwanan ninyo ko. Kaya sabi, ito yung sagot niya. Di ba? Hindi niya kinilala kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ano nangyari? Sa lahat ng mga alagad, siya lang ang nag-reject kay Lord ng 3 times. Amen. Kakalungkot, hindi ho ba? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko po rito, makikita natin doon sa pangyayaring yun natutunan ni Peter na kilalanin yung danger ahead kapag hindi ka naging maingat. Kaya ano nangyari? Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ano sabi niya dyan? Yan, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Kita ninyo? Doon sa unang senaryo, okay, natutunan niya na hindi pala pwedeng maging complacent ka. Di ba? Kailangan talaga i-apply yung salita ng Diyos. Kailangan talagang kilalanin na merong panganib. Kailangan kilalanin na merong pagkawasak kapag hindi natin
patuloy na kikilalanin ang salita ng Diyos. Kapag patuloy po tayong ini-ignore ang Diyos, ang warning sign, which is the Bible, kapahamakan po ang darating, mga kapatid. Hindi ho ba? Eh, sabi ni Peter, nagbago siya eh. Kaya in-encourage niya na ngayon yung mga mananampalataya. Sabi niya, maging handa kayo. Hindi ho ba? Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, nagbigay siya ng babala na sa lahat ng bagay, dapat tayo maging alerto. Dahil tunay po, ang kalabang diablo ay parang leon na mag-roar-roar. Diba? Roar. Paano nga? Roar. Ganyan po siya. Pangalawa na dapat natin gawin, aside from recognizing the danger, yan, study and apply the Word of God. Huwag mo lang siyang pag-aralan, kapatid. Huwag mo lang siyang pag-aralan para may maipasa ka sa GC na done Bible reading and devotion. Ina-apply po yan, kapatid. Hallelujah. Di ba? Sabi ko rito, ano sabi ng Proverbs chapter 2, verse 1 to 5? Ayan, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito'y isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Hallelujah. Kita ninyo, hindi ho ba? You have to apply, study the Word of God. Ano sabi ng Ephesians chapter 6, verse 13? Sabi niya dyan, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan, matatag pa rin kayong nakatayo. Kita ninyo, sabi niya dyan, gamitin ninyo. Hindi niya sinabing basahin ninyo. Amen. Hindi niya sinabing pakinggan ninyo. But sinabi niya, gamitin ninyo. Ibig sabihin, i-apply daw natin. Kung nais natin na magtagumpay, kung nais natin na manatiling matatag sa labanan, mga kapatid, kailangan gamitin natin kung ano yung ating pinapakinggan. Gamitin natin o isapamuhay natin kung ano yung ating mga nababasang salita ng Panginoon. Amen. Sabi ko dito, makikita natin, mga kapatid, sa pag-aaral at pag-a-apply ng Word of God sa ating buhay, malalabanan daw natin yung kalabang diablo. Dahil sabi ko po dito, the more we study the Word of God, the more we understand the works of the enemy, and the more we apply the Word of God, the more we will have the victory. Amen. Diba? Ito po yun. Bakit nga ba tayo nagiging ignorante? Diba? Bakit? Sabi ko dito, bakit kasi hindi ka na ignorante? Bakit? Kasi ina-apply mo na ang salita ng Panginoon. Pangatlong dapat natin gawin, ano yan? Yan. Para makaiwas sa danger ahead, we must return to God. Hanapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Di ba, madalas hinahanap natin pag nagdi-devotion, hinahanap natin yung emosyon natin. Di ba? Hindi para sa akin to. Sabi dito makasalanan ka, tumaya ka sa loto. Hindi para sa akin to. Di ba? Pero nakita mo, cast all your anxiety para sa akin to. Talaga, Lord, talaga madunong ka talaga. Namimili tayo di ba? Pero hindi po ganun. Ang pagdi-devotion, ang pagbabasa ng Word of God, hanapin muna natin mismo ang Diyos. Huwag po nating hanapin yung ating emosyon. Amen. Hindi ba? Sino yung ganon? Madalas yung emosyon, nakaka-touch itong sabi ng Lord dito. Para sa akin talaga ito Diba? Pero pag hindi yung emosyon, ano kaya sinasabi ng Lord? Di ko maunawaan Diba? Pero hanapin natin ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ko rito, sabi ng Jeremiah 29:13, kapag hinanap natin ng Panginoon, ano sabi niya dyan?
matatagpuan natin siya kung buong puso natin siyang hahanapin. Amen. Sabi ko po dito, stop ignoring Jesus in your life. Stop ignoring your Bible, kapatid. Ulitin ko po, kung natigil ka ng magbasa ng salita ng Panginoon, magsimula kang muli, kapatid. Return to God. Return to His Word. Kasi walang ibang susi ng matagumpay na buhay kundi ang salita ng Panginoon. Yung sinabi sa Ephesians 6:13. Hindi ho ba? Kung nais mo maging matatag sa iyong pananampalataya, return to the Word of God. Ito lang po yun. Sa akin pong pagtatapos, sabi ko po rito, sino po dito yung madalas nagta-travel? Sino yung gusto ninyo nagta-travel? Ha? Wala? Grabe, kawawa naman kayo ah. Nagdula kayo talaga stay at home. Paalala ko lang po, tapos na po yung yung ECQ. Ha? Hanggang ngayon naka-isolate ka pa rin. Pero nakakabiyahe naman po kayo. Ha? Papuntang school lang, kawawa naman itong anak kong to ha. Naiiwan ka? Oh, so sad. Laging, alam nyo, kayo naman pamilya to, laging umiiyak po dito sa church to eh. Pastor, naiwan na naman po ako. Talaga ba? kayo ng pamilya ka? Anong ginagawa ninyo kapag kayo po ay nasa sasakyan habang kayo bumabiyahe? Ha? Nagdadasal, praise God, ano pa? Natutulog? Road sign? Nagpapahinga kahit pa paano, ano pa? Nagmumuni-muni? Kumakain? Ha? Pinapansin mga paligid? Ano pa? Nagsa-selfie? Binabantayan yung driver kapag natulog-tulog, babatukan? Ano pa? Ha? Diba? Kapag tayo po'y nagta-travel, diba? Aminin man natin o hindi, madalas selfie, diba? Natutulog, minsan nagbibilang ka ng pulang kotse, no kaya kulay itim, o paramihan tayo ha, ako blue, ako red ako ha, paramihan tayo, diba? Ano kaya tinitignan niyo yung plaka, anong tawag ito? Yung last number, diba? Yung last number, papaliksahan, yung mga ganon. Iilan lang sa atin, mga kapatid, ang nagbabantay sa road sign. Di ba? Aminin man natin o hindi, iilan lang sa atin ang nagbabasa ng mga road sign sa kalye. Hindi ho ba? Alam niyo, ako naniniwala na ang gobyerno natin, maraming kinalat na road sign. Alam niyo, pedestrian, road sign po yan. Pero madalas, hindi ho tayo tumatawid sa road sign. Tama po ba? Sino yung ganon? Di ba? Layo-layo ng pedestrian. Pwede naman dito. Naku ba? Amen. Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, yan, wala naman pong masama na kayo ay nagbibilang o kayo ay natutulog o nagpapahinga, nagsiselfie, kumakain, nagdadasal sa loob ng sasakyan. Wala akong masama po doon. Pero sabi ko po rito, minsan, ito po yung tinutukoy ng Word of God sa umagang ito. Sabi ko ito po yung gusto ko pong iwan sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong ilarawan yung sinasabi mismo ng mensahe ngayong umagang ito. Okay? Yung pagiging beware because there's a danger ahead. Sabi ko rito, ganito ko din po nais maalala ninyo o makita ninyo ang kahalagahan ng pagbabasa at pamumuhay sa salita ng Diyos. I don't know, mga kapatid, kung naniniwala po tayo dun sa quote. Anong quote yan? Meron ba akong quote yan? Wala. Sabi nung quote, ang buhay ng tao ay isang mahabang biyahe. Life is a journey. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Okay? Kasi sa journey daw ng tao, merong ups and downs. Di ba? May lubak, may baha. May flat, merong magandang tire. Tama po ba yun? Life is a journey. But again, sabi ko rito, wala pong masama sa mga ginagawa natin every time na tayo po ay bumabiyahe.
Hindi ho masamang kumain, matulog, mag-selfie, o ano pa man kaabalahan ng ginagawa natin sa loob ng biyahe. Kaya lang minsan, sabi ko rito, dahil sa ating sobrang kaabalahan, hindi natin napapansin, hindi natin nababasa yung mga road sign. Sabi doon, slippery ahead. Danger zone. Hindi ho ba? Ano tawag doon? Sharp curve. Slow down. Sabi ko rito, yan po yung madalas na sign. Hindi yan po para palamuti. But yan po ay warning para sa bawat sasakyan na nagdaraan para makaiwas po sa panganib. Alam niyo po, sabi ko rito, no, sa simpleng hindi natin pagpansin ng mga road signs sa lansangan, nagpapakita po ito ng lack of knowledge. Hindi natin nauunawaan kung bakit nga ba nilagay yun. Ito po yun, mga kapatid. Sabi ko rito, sa hindi natin pagpansin sa mga road signs, sa mga daanan, ito madalas ang nagiging dahilan ng ating kapahamakan. Ganon din naman mga kapatid, ngayong umagang ito, nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, yung sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Yan po yung last verse ko. Sabi niya dyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapaki-kapakinabang sa pagtutuwid ng katotohanan, sa pagsuway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasaway para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Nawa makita po natin mga kapatid, diyan po sa Bible verse po na yan, sabi ko rito, na ang salita ng Diyos po ay parang road sign. Hindi lang po ito dekorasyon na ipapakita sa kapitbahay na meron kang bitbit na Bible, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabait. Okay? Hindi po ganun yon. Sabi ko rito, ba't ito po ay naisulat para magamit po sa pagtuturo po sa ating mga maling gawain. Ito po ay naisulat para sa pagtutuwid po sa ating mga balikong pamumuhay. Ito po ay naisulat para po tayo'y masanay sa matuwid na pamumuhay. At higit sa lahat, sabi ko rito, ito po ay naisulat para maghatid po sa atin ng malaking pagbabago. Para tayo nga ay maging handa, perpekto sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa mga kapatid, huwag po nating baliwalain ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko rito, huwag po nating hayaan yung mga kaabalahan sa ating mga buhay, sa ating tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating pag-aaral, sa pamilya, ano man yung kaabalahan natin mga kapatid. Nawa, huwag natin hayaan ito mga kaabalahan ito para hindi ho natin mapansin yung road sign na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito'y walang iba kundi ang kanyang Word of God. Huwag nating hayaan na baliwalain yung road sign na sinasabi ng Panginoon ngayong umagang ito, beware, danger ahead. Ako'y naniniwala mga kapatid na tunay kapahamakan po ang ating mararating kapag hindi po tayo nagbago. If we don't stop and if we don't make U-turn, kapatid, tunay, danger ahead. Merong kapahamakan na mararating po sa atin. Nawa, wag na ho nating antahin na tayo po'y mapahamak sa impyerno. Wag po nating antahin mga kapatid na tayo mapahamak. Bakos ngayon pa lang, again, sabi ko, magsimula po tayong muli sa pagbabasa at pag-aaral ng Word of God. At i-apply po natin ano man yung ating mga narinig. Sabi ko rito, because living in God's Word is living a transformed life. Ito po yung sabi ko na wisely, kapatid. If you have transformed, mga kapatid, masasabi ko, hindi ka na namumuhay sa kamangmangan. Ikaw na ngayon ay matalino. Kaya magbago ka na, sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, matalino na ako. Amen. Napurihin po ang Panginoon. Tayo po lahat imanalangin sa Lord. Father, again, maraming salamat. Thank you, Lord, sa pagtutuwid ng iyong mabuting balita. Lord, forgive us kasi madalas
ini-ignore namin, Panginoon, ang iyong salita. Forgive us, Lord, sa pagkakaroon ng mindset na maka-attend lang kami ng church celebration, okay na. Alisin mo, Panginoon, sa amin, Lord, yung mindset na makapagbasa lang kami ng isang Bible verse sa isang umaga, okay na. Because, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng desire na sa bawat salita mo, Panginoon, na aming mababasa, Lord, namnamin namin ito, O Diyos. Pagbulay-bulayan namin ito, Panginoon, araw at gabi, O Ama. Nang sa gayon, O Diyos, kami nga, O Lord, ay magkaroon ng katagumpayan sa lahat mo ng aming ginagawa, O Diyos. Father God, sa oras na ito, Panginoon, thank you, Father, doon sa road sign ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid, sa pagsasaway, sa pagtuturo, Lord, sa pag-encourage sa amin, Panginoon, na manumbalik, O Diyos, sa iyong presensya, sa pamamagitan, Lord, ng iyong mabuting balita. Lord, we invite, Lord, your Holy Spirit, Father, to guide us, Lord, to fill us, Panginoon. Turuan mo pa kami, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, Lord, na sa iyong pag-alis, ibibigay mo, ipapadala mo, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin, O God, na siyang magtuturo sa amin, O Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoon, let your Holy Spirit, Lord, come sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa bawat tahanan, Panginoon, na aking mga kapatid yan sa home church, Father. Bless us, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapabuhay nga, O Lord, sa iyong mabuting balita, O Ama. Baguhin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, O Diyos, sa paraan kung paano kami mag-isip, sa paraan kung paano kami magsalita, paano kami kumilos, paano kami maglakad, O Lord. Bless us, Father. Nawa, hindi kami matulad, Panginoon, doon sa iyong bayan, O Diyos, sa bayang Israel, na malilipol dahil sa kamangmangan. Bagkus, Lord, sa simula ngayong araw na to, Panginoon, mula sa iyong katotohanan, mula sa iyong wisdom, O God, Lord, bless mo nga kami, Panginoon, ng wisdom and understanding, Lord. Sinabi mo sa iyong salita kanina, Panginoon, na kung sino man sa amin nangangailangan ng karunungan, Lord, lumapit sa iyo, O Diyos, sapagkat, Lord, ikaw ay nagbibigay ng sagana, Panginoon, at hindi nanunumbat. Lord, kulang kami sa kaalaman. Kulang kami, Panginoon, sa memorization, Lord. But, Lord, transform us. Baguhin mo nga kami, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng iyong mabuting balita, O Ama. Again, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo, Lord, ang kalwalhatian at kapurihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Tinatawagan ko po yung mangunguna po sa ating Lord's Supper. Sino po yung mangunguna? Ito po. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating panalangin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, Lord, patuloy ka naming pinasasalamatan, O Diyos, sa magandang balita, Lord, na aming narinig. Salamat, O Lord, sa pagtutuwid sa bawat isa sa amin at sa aming celebration, Lord, ng Lord's Supper, Panginoon. We ask, Father, that you clean our hearts, Lord, our mind and our spirit, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patawarin mo, Lord, ang bawat isa sa amin bago kami tumanggap, Lord. And we will be accepting this bread, Lord, and juice, Panginoon, not because we want forgiveness, Lord, but we acknowledge, Lord, that you have died, Lord, for our sins, Lord. You have paid our sins, Lord, our debt, Panginoon, and you have redeemed us, Panginoon. Lord, I pray that you count us worthy, Panginoon, to receive these elements, Panginoon.
we thank you, Lord, for your life, Panginoon, na ibinigay mo para sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you, Panginoon, for the blood, Panginoon, that washed our sins, Lord, and unrighteousness, Panginoon. And this morning, Lord, we will accept this, Panginoon, as a way of saying, thank you, Lord, for what you have done for our lives, Panginoon. We thank you, Panginoon, for your Spirit. We thank you for your Son. We thank you, Lord Jesus. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So sige po, tayo po makakapila na at pwede na po tayong kumuha ng mga hostya at katas ng ubas po. Sa ating pong mga kapatiran, dyan po sa home church, nawa po ay patuloy po kayong ma-engage itong gawain po na ito at sama-sama po nating alalahanin ang mabuting biyaya po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang habag at pag-ibig po. Taas na po natin ang hostya na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na napako sa cross para po sa ating mga kasalanan. Sinasabi po dito sa kanyang salita, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoon ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piriso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo manalangin sa Lord. Father God, muli maraming salamat sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong habag, O Diyos, na hindi nagbabago, Panginoon. Yung habag, O Lord God, na bago every morning, O God. Purihin ka, O Diyos, sa opportunity, Panginoon, na kami, O Lord, ay makapag-partake, Lord, sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa aming pag-alaala ng iyong mayamang biyaya, O God, hindi po natatapos ito, Panginoon, sa pagtanggap, Lord, ng hostya at katas ng ubas. Bagkus, Panginoon, sa aming pag-alaala ng iyong mabuting habag, O Diyos, ng iyong mabuting biyaya sa amin, makita ito, Panginoon, sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa iyong biyaya, O Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At bago po ako tuluyang bumaba po dito po sa pulpito, no, ang ating pong Nanay Soli, okay? Ang ating Panginoon po ay blines si Nanay Soli, okay? At ginamit po siyang vessel ng pagpapala, no? Nagpadala po siya ng box, no? At nawa po mamaya pag-uwi natin, kuha na lang po kayo doon sa box na yon, no? Pinaghati-hati ko lang po yon sa ating pong per family, okay? At pasensya na daw po kayo kung ano po yung laman po ng box. Okay, yun po sinasabi po ni Nanay Soli. But sabi ko nga po, no, blessing is a blessing from the Lord. Amen. No, wala hong pangit na biyaya ng Lord. Walang konting biyaya ng Panginoon.
ang biyaya ng Panginoon ay laging sapat at sagana at mabuti sa bawat isa po sa atin. At gusto ko pong pasalamatan ng Lord sa buhay po ng ating Nanay Soli. No? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang pong buhay. Praise God po. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Amen. So kung kanina, may warning, danger ahead. Ngayon naman, warning, blessed people may come and pass. Dadaan yung mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen po ba? So sabi nga, hindi pa tapos, yon nandun na ang blessing ni Lord. So tunay nga, tayo'y pinagpala. So sinasabi dito sa ating pagkakalob, sa ating offering, sinasabi dito, sa 2 Corinthians verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Amen. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? So sabi nga, we are blessed. Ang blessing ng Panginoon na hindi lamang nababatay doon sa pinansyal. Nandito tayo, we are blessed. Wala tayong sakit, we are blessed. Wala na tayong sakit, we are blessed. So ngayon, ang pagpapala ng Lord ay hindi matapos-tapos. So ngayon, it's our part. Tayo naman ang gagawa para pagpalain natin ang church ng Panginoon. Amen po ba? So sabi nga, magbigay po tayo. So sa mga kapatiran po natin na walang envelope, pwede po natin ilagay sa basket, diretso. Sa mga online naman po nating kapatiran, nandyan po sa ating screen, nakikita po yung ating GCash number. So kung tunay nga na tayo pinagpala ng Panginoon, ina-appreciate at in-acknowledge po ng ating iglesia yung financial blessing po. So tayo naman ngayon, tayo magsitayo. Itaas po natin yung ating offering sa Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, ng salita mo ay nagbibigay sa amin ng warning, Panginoon. Warning, reminder, O God, Lord, na kung saan na kami dapat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, na na-realize namin, O God, that truly we are blessed. Salamat, Lord, kasi nandyan ka palagi, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa ngayong umaga, sa pagkakataon, Lord, na ginamit mo kami, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, sa biyaya na patuloy pinagkaloob, O God. Kaya, Lord, it is our part, O God, Lord, na ibalik sa iyo, Panginoon, sa iyong church, O God, Lord, yung biyaya na aming natanggap, O God. Maraming salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, tunay nga ay kagamit-gamit iyo sa iyong iglesia, O God. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo nawa, Lord, patuloy ang aming mga resources, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming mga negosyo, Panginoon, ang aming mga pinagkukunan, O God. Upang sa ganun, Lord, patuloy kami maglilingkod sa iyo, O God, sa financial, O God, Lord, na aspeto ng aming buhay. Maraming salamat, Lord. Dinideclare namin, Panginoon, ang biyaya mo, O God, Lord, sa aming mga buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y magkaloob na. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay magsitayo. Tawagan po natin ang ating butihing pastor para po sa ating benediction. Sorry po. Tayo po pala ay umawit muna ng ating victory song.
awitan ng ating Panginoon. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Basta pagpuri sa Kanya, ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Lord, sa lahat ng kaloob, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kagalakan. Salamat sa awitan, Panginoon. Purihin ka nga, O Diyos. Salamat, Lord, lalong-lalo na sa iyong mabuting balita sa umagang ito, O Diyos. Lord, salamat sa warning, O God, na binigay mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa aming pong pag-uwi, O Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong rumaragasang pagpapala sa bawat isa. Pag-ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon sa lahat ng ating bawat lakad. Naway kasamahin niya tayo sa lahat ng ating mga gagawin. Pagpalain tayo sa lahat ng ating mga desisyon at mga plano. May the grace of God and the love of Jesus and the union of the Holy Spirit be with us all. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. God bless po sa bawat isa po sa atin. Bye-bye po dyan.